Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Buksan ang aming palad, sarili mahialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Ngayon ay Miyerkules ng Abo at palatuntunan sa baapat na pong araw na pagdiriwang bago magsimula ang pagpapahalaga natin at pagkilala at pagtanggap sa pagpapakasakit, kamatayan ng ating Panginoong si Jesucristo tungo sa kanyang muling pagkabuhay. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, pinagdiriwang natin sa araw na ito ang Miyerkules ng Abo. Sa magitan ng Miyerkules ng Abo, sisimulan natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Tanda ng pagdadalamhati at pagsisisi, ipinapahid sa ating mga noo ang abo. Subalit itong tanda ng pagsisisi ay dapat na antabayanan ng tapat na pagbabalik loob ng pagbabago ng puso't isipan. Umaasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos sa pagbatid natin na hindi sapat ang sarili nating kakayahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimula namin ngayon ang banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman, ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanalig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat, sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili. Sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayo magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan na masaganang ani. Kung magkagayon, mahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipan ninyo. Sa ibabaw ng bundok ng Siyon,
Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito: Mahabag ka sa iyong bayan, o Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan na ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo ako makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tignan niyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wika mo'y aming susundin. Wika mo. Wika mo'y aming susundin. Wika mo'y aming tutugin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti,
Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng inyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga, sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng inyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang nakakaalam nito. Siya ang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang ko pala, binibilang na sapagkat naghihintay tayo sa pinakamagandang mga alituntunin ng ating simbahan, ang mga pagdiriwang nasusunod ng Pasko. At ito na tayo, dumating na tayo bilang pasimula ng tinagurian nating Kwaresma. Kwaresma, galing sa 40. Ibig sabihin, 40 araw tayo magdiriwang ng Lenten season, ika nga, bago sumapit ang mahal na araw o isang banal na linggo ng pagpapakasakit, kamatayan at siyempre ang paghahanda natin sa pinakatampok sa ating pagdiriwang bilang tayong mga Kristiyano at Katoliko, tunay ngang si Jesus ay muling nabuhay. Kailangan natin bigyan ng daan ang mga bagay na ito upang sabihin, meron darating pang ikalawang Pasko. Pasko na kapanganakan ating binigyan ng daan, maganda at maligaya tayong lahat, pero ganun din ang kaligayahan, kagalakan sa pagdiriwang ng Pasko naman ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. Kung paano natin ihanda ang ating sarili sa tinawag nating Adbyento, 4 na linggo na Adbyento bago sumapit ang kapanakan ng ating Jesucristo. Ngayon naman, 5 linggo tayo sa panahon ng Kwaresma sa paghanda natin sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paano tayo naging tigib ng panalangin noong hinanda natin ang Pasko na kapanganakan ng ating Jesucristo, ganun din ang gagawin natin. Higit pa nga dagdagan pa nga na isa pang linggo sa panahon ng Kwaresma. Hindi 4, kundi 5 linggo sa panahon ng Kwaresma. Kaya may dagdag pa tayong panalangin sapagkat may kalakip din itong pagpapakasakit. Pero sa Pasko naman, wala man larawan o walang buhay ng pagpapakasakit.
Maliban na lamang kami mga ninong at ninang napapakasakit para sa aming mga inanak. Joke lang. Pero mahalaga rito ay kung ano pa natin gaganapin ang panahon ng muling pagkabuhay na ating Jesucristo sa tinaguriang Lenten season, 40-day celebration of Lent. Gagabayan tayo ng ating mabuting balita ngayon sa ating palatuntunan ng Kwaresma. Una, ang paglilimos. Napaganda itong mabuting balita hango kay San Mateo sapagkat noong pa man sa buhay naman nananampalatayang mga Hudyo, hindi mawala iyan upang sabihin may pagtuturingan tayong pagtutulungang likas sa ating puso't kalooban. Ano pat kung ito'y dinagdag pa na ito isang napakagandang kautusan sa larangan ng pag-ibig. Why not? Ibig sabihin, talagang binigyan ng daan ang bagay na ito kung paano tayo maglilingkuran sa isa at upang maitangi natin ito sa tanang ating buhay. We share the goodwill of the Father in us as we share this with other people. Yun ang diwa ng paglilimos. We give something or we give our time, talent, and treasure to others as a way of life na noong pa man itinangi na ng mga Hudyo na minana natin sa kanila sa pahayag na ating Jesucristo sapagkat ito rin ang pinigyang halaga na ating Jesucristo tanang kanyang buhay. Hindi maialis yun sa tanang buhay ni Kristo. Iminulat niya sa kanyang mga alagad at bilang ito'y pahayag ng mga alagad, tayong sumambot nito sa mga susunod na henerasyon. The value of giving alms, of sharing the bounty of the loving care of God for all of us as we share this with other people. Marami tayong may share, hindi lamang talaga pag sinabi natin limos, limos, ito ang 25 peso, ito yung 5 pesos, ito yung limos. No, mas malawak ang ibig sabihin of sharing the bounty of God's love to other people. Kaya nga, sigasig na binibigay ng simbahan ang tungkol sa give your time, talent, and treasure. Diba? Time, talent, and treasure. Yung sabihin, ito ang ating ibinabahagi upang sabihin, binibigyan natin ng iba yung kahulugan at mithiin ng buhay maka-Diyos. So, pati tinangi ni Kristo, ito rin ang papahalaga natin sa ating buhay. Ika nga itong panahon ng Kwaresma, we zero in this way of life. Lalo natin tututukan. Nung araw parang wala akong ganitong uri ng buhay. Salamat at dumating ang Kwaresma sapagkat lalo namin na itututok kami sarili in this particular way of life. That my life is not a life of my own, but it is a life that I share with other people. The bounty of God's love is being shared. How good it is to make this as a good way of life for all of us. Diba? Napakalaga ng mga bagay na ito. Ikalawa, may kinalaman ito sa panalangin. Panalangin. Sino mahalata man tayo na nanalangin, pero to zero in the goodness of prayer, na talagang tututukan mo, bakit anong kahulugan ng panalangin? Bakit ako nagdarasal? Anong kahulugan ng aking mga panalangin? Anong kahulugan ng aking pinapanalangin sa Diyos? At marami pang iba upang sabihin, when we zero in the way of life, kaakibat na pala na aking paghinga ang panalangin. Ibig sabihin, I am supposed to be more mindful of my relationship with the God that I believe in. Na minsan nalilimutan natin sa dami ng ating mga pinagkakaabalahan, sa mga kaligayahang ibinibigay ng mundong ibabaw, nakikita natin, nalilimutan natin how we are going to relate with the Lord, with the God that we believe in. Kaya itong Kwaresma ito, tutok lang tayo sa maganda at larawan nitong panalangin pang sabihin, to make a meaningful way of life, we always have this relationship with the God that we believe in. Kaya sabihin natin, ito bang ginagawa ko ito talagang maka-Diyos? Ito bang pag-uugali ko ito may pagtugon ang Diyos? May check ang Diyos sa ganitong buhay? Ito bang minsan nasa isipan ko malabo at puno ng kapahamakan sa aking kapwa? Ito ba iniisip din ng Diyos? Marami tayong bagay
na bibigyan ng pagpapahalaga. Let us zero in our life in the way that we pray or relate with the Lord. Not only when we kneel down in prayer, but it is a prayer life that we are going to do and to make it a better way of life. This is natin tututok ng ating sarili. Ito bang prayer life ko, aking pang-araw-araw na buhay, 24 oras, 24/7, ay punong-puno ng pagpapahalaga ko sa Diyos. Yan ang titingnan natin itong panahon ng Kwaresma. At ang huling bahagi natin mabuting balita ay tungkol sa pag-aayuno, mga sakripisyo sa buhay. Naiinis na natin, sakripisyo, ayoko na maghirap. Takot na paghihirap na yan. Pero we value all these sacrifices in a very meaningful way. Kaya po sabihin, wala pa sa kalingkingan ng paghihirap ni Kristo sa krus, sa kanyang pagkabayubay sa krus. Tayo, konting hirap lang, nagrereklamo agad tayo. Today, the panahon ng Kwaresma, we're going to zero in the value of the many sacrifices that we are experiencing, or we want our lives to be in that way of life, just to say, this is also the way of Jesus Christ making himself to sacrifice a lot of good tidings with the Lord. Kaya napakalaga itong pag-aayuno. Kaya nga meron tayong nasabing, buwasan mo yung pagkain mo. Di ba? Buwasan mo ang iyong pakisalo mo sa iyong kapwa. Sociability mo, masyado kang social. Buwasan mo naman. Marami tayong binabawasan sa buhay na ito just to give in the meaning of sacrifices in our lives. Kaya, kung ating bibigyan nalaga itong ating pagdiriwang ng Kwaresma na nakabatay sa mabuting balita, at hindi lamang iyon, sa tuwing tayo ay magdiriwang ng linggo ng Kwaresma, napakaraming pamamaraan ang sasabihin natin sa ilalim ng dapat nating ganapin sa buhay nito bilang tayo ay naghahanda sa pagpapakasakit, kamatayan, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Above everything else, the value of the Mass is always with us so that we kompletuhin natin ang 5 linggo ng Kwaresma bilang tayo may pinanununtunan, pinapatnubayan kung paano natin magaganap itong panahon ng Kwaresmang ito na punong-puno ito ng pagpapala ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Gaganapin natin ngayon ang pagbe-blessing na ating ng abo at paglalagay ng abo sa noo ng ating mga narito ngayon na kasama natin sa pagdiriwang ng banal na misa. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang may kapal upang ang abo sa ulo nating ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinukupup mo at itinatampok ang umaamin sa kasalanan, nalulugod mo ang pagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na nalalagyan ng abo sa ulo sa pagganap ng 40 araw ng paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Marapati mo kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
panalangin ng bayan. Sa pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayong tumugon sa Diyos na tumatawag sa atin upang magbalik sa Kanya ng buong puso. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Bilang isang simbahan, makaisa nawa tayo ni Kristo sa kanyang pagpapakasakit sa pagpasok natin sa panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Madisiplina nawa natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pag-aayuno at pagsasakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Imulat nawa natin ang ating mga mata sa mga kapatid nating lubos na nangangailangan sa pamamagitan ng pagkakawang gawa at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Dumulog nawa tayo sa sakramento ng pangungumpisal, lalo na sa panahong ito ng pagpapakasakit at pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging masaya at mapayapa, nawa sa piling ng Diyos ang mga kapatid nating yumao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. O Diyos na mahabagin, tunghayan mo ang mga kahilingan namin, nawa ang mga abong aming tinanggap ay tunay na maging sagisag ng aming pangakong tuparin ng iyong kalooban. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Pag-ibig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inahalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, ito upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula ng 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagdalisay nawa sa aming dumalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na parang sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula ng 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagdalisay nawa sa aming dumalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na parang sa amin
nagpakasakit bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinihalay namin sa iyon tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, aming Santo Papa, si Elias, na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, si San Jose, na kanya dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen,
Miyerkules de Aboto ng paghahanda sa pagpasakit, kamatayan muling pagkabuhay ni Kristo, 40 araw, upang lalo nating bigyan halaga at kahulugan itong ating sinasampalatayanan. Punong-puno tayo ng panalangin. Ating ngayong awitin ng panalangin, itinuro sa atin na ating Panginoong Kristo ang Ama namin. Kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. My work is easy because I use Clip. At sumayo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot
na mawalay ako sa iyo. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang mapakinabangan sa pagkakamit ng dulot sa kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyoko kayo habang ginagawad ang pagbasbas. Ang Diyos amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran sa pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpakumbaba niya para sa iyong kapalkanan, kayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama
at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglayang kapayapaan, upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar at sa ating pong panalangin na pagtatanod. At sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas nitong ating banal na gawain. Salutaris Hostia, Ecce Panis Hostium, Elafremum Hostilia, Darabur per auxilium, Unitri noce Domino, sit sempiterna gloria, divinam sini determinum, nobis non in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Yarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at na may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang manasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananuwa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venerem celui et antiquum documentum novo cedat ritui prestetides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abot noce comporsit laudatio. Amen. Amen. Panem Dei cielo, prestatis Diei. Omne delectamentum in se abentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tue fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabanalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentus Domini, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.